Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabansa. Magandang araw din. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati sa inyo ng isang Happy Father's Day pala. Happy Father's Day! Belated. Belated sa lahat ng mga tatay. Ha? Narito po tayo sa Iparas kay Paras, Secretary. Batiin na. Yung bang magandang hapon po. Magandang araw uli sa ating mga kababayan na hirap pa rin hanggang ngayon. Yung Father's Day ba, by the way, kung ang isang tatay wala pang anak, fathers na ba yan? O yung may asawa? I mean, I've been really contemplating But anyway, that's food for thought for Ado. Kasi father is father, di ba? Husband is husband. Anyway, yeah. Anyway, mayroong bago tayong topic at ito ay within the opposition. Kung talaga bang nagkakasundo o may katuturan ba ang sinusulong ng mga anti-Marcos? Saan papunta? Kung saan ba papunta? Nagkakaroon lang ba ng gamitan? May mga agenda? Mga nagsusulong ng anti-Marcos narratives or anti-Marcos direction? O ito po lahat ay mapag-anuhan natin ngayong hapon. In the light of the last rally ng tinatawag nilang maisog. Hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog. Sa Angeles City. Opo. At ang masama nito ay yung hakbang ng maisog is really maisog pertains to Duterte. Hindi naman ito maisog pertaining to other people because there can be no maisog or there can be no successful rally if not the use or the attendance or the presence of the rallying person who is Rodrigo Roa Duterte. Pero it would seem that mga kababayan, itong nagiging maisog rally ngayon ay parang nawala na sa imahe o nawala na sa ang ating dating Pangulo kasi parang na-overtaken ng personal interest, personal agenda ng mga tao na nagpapalakad ngayon dyan. Yun ang thinking ng karamihan na nakakausap ko nung nakita nila yung huling rally. Pero bago natin talakayin yan, mga kababayan, i-focus muna natin. Kasi dito sa taong ito, kung wala ito, at hindi dumating itong si Mayor Basti Duterte, there is no such thing as maisog. Kung wala si Baste, wala si Duterte doon, wala, lalangawin yung maisog rally na yon, pare. Yung branding As a matter of fact, niloloko nilang taong bayan because they made it appear that Duterte was going to be there kasi naglalagay ng mga tarpaulin na Duterte was, pero at the end of the day, Duterte was not there. Hindi dumalo. So, ang saving grace doon ay si Ginoong Mayor Baste. Kasi the rest, tingin ko, are all gaining, trying to gain political mileage. Kasi nakikita ko na yung trend nitong maisog with due respect. Pero ang puso at diwa ng mga tulad natin, paring Ado, na sincerely attended the first rally in Davao was really that
itong maisog, created, supposed to be, ang understanding natin, Duterte, mayroong purpose. Mayroong closure. So, pero little by little, nakikita natin na, ang closure pala nito, kampanya lang ito sa politika. Kasi wala namang consolidation eh. Walang direksyon. Walang direction, walang consolidation. Direction towards a closure. Towards a closure. Di ba? Wala eh. Speeches, slogans, daldalan, sigawan. Pero, afterwards, katulad nung sa Davao, ang daming tao, ang daming umattend. What happens to the people after the maisog? Napurma ba? Were they organized into one cohesive movement, which is for the purpose of uniting together with the other people in the other provinces na madadaanan ng maisog in order to consolidate a national goal, just like ending in EDSA, so to speak, di ba? Sa Davao may mga umattend ng mga indigenous people, mga Moro. Yes. Ano nangyari ito? Hindi na natin sila... Wala nagiging show lang eh. Nagiging show. Akala natin, yung mga tirada ni Presidente Duterte, tirada ni Baste na Marcos resign, will lead to his resignation. Pero, itong maisog sa Kapampangan, Pampanga, well, unfortunately, I was not able to attend. Nagbigay pa ng cross signals. Nagbigay pa ng signal na wala palang ending ito na maalis si Marcos. Wala palang ending na ganun. Na ang taong bayan ay magpapaalis sa isang leader na walang nagawa sa taong bayan. Dapat yun sana ang nagkikita natin. Pero kung sabihin na mag-reform ka lang, mag-ano ka lang, kung matigas ang ulo, hindi magre-reform, anong closure dyan, di ba? Ito, pakinggan natin muna itong speech ni Baste na magandang kung wala ito... Ako, may tinamaan dito. Kung wala ito, walang saving grace. Useless yung rally na yon, kasi kung mga sino-sino lang nagsasalita doon, kung walang tatak Duterte, tatak personal lang na nandoon, there is no such thing as maisog, because the word maisog is para sa akin taken from the persona of Duterte. Maisog. Sino ba bang ibang maisog na maggagamit niyan? Mayroon na dyan iba, nagtatago lang eh. Sila daw organizer, pero hindi nagpapakita. Dapat kung matigas yan mga nag-organize yan, dapat magpakita at magsabi ng kanilang purpose. Di ba? Kasi ang maisog, ang interpretation yan, ang translation yan, brave heart. Si Duterte lang ang brave heart. Si Duterte reminds me of Mel Gibson. In Braveheart. Braveheart. Yung iba, hindi Braveheart, kundi hatred. Faint-hearted. Mayroong agenda of hatred. Kasi, I'll explain to you later, mga kababayan. Ito muna si Baste Duterte. Kasi ito yung saving grace lamang noong rally doon sa Maisog. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala.
Sabagay, mga lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad nung may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Iyatag ni ipakita sa MUA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga. Textbook na scam. First thing, mga kababayan, Baste being the saving grace kasi siya lang naman talagang relevant dyan sa rally na yon. Because siya naman ang talagang pinupuntahan ng tao. Kung nandoon si PRRD, mas marami pang tao. Pero kung wala yung dalawa, I doubt if that rally would even be peopled, no? But with due respect, dito sa sinasabi ni Baste, talagang may katotohanan ang kanyang hinaing na ang laki ng talagang pitfall nitong governance. Talagang hinihikayat niya na talagang mapalitan dapat itong or maalis na dapat yung nagpapairal ng gobyerno na yan. So, Paring Ado, anong masabi mo doon sa issue na yan? Well, ang isang movement, may start, may end. Yung end destination. Doon muna sa speech ni Baste. We can discuss about the substance of Maisog itself. But dito sa sinasabi nating saving grace si Baste,
ano yung meat ng kanyang sinasabi na relevant ngayon dito sa governance. Well, he was mentioning about kung paano naghihirap ang mga tao ngayon. Dapat nag-stick siya doon. And the personalities are sinatabi niya muna. Nag-build muna siya ng konteksto. Pero totoo naman naghihirap ang mga tao ngayon. Wala nangyayari. So, because of incompetence, because of lack of sincerity, corruption. Now, naintindihan ko where Baste is coming from also. Yung hinanakit niya sa mga tao na nakinabang sa panahon ni Duterte na nagiging sikat na sila ngayon, naging mayaman, naging nakapwesto ng lalo na sa pwesto na hindi naman dapat sila makapagpwesto kung hindi sila inakay ni Duterte. Di ba? Kaya masakit ang loob. At minensyon niya si Senator Bongo. Pero, with due respect, ito naman, tama, pero mali din. Tama in the sense na alam ko yung hinanakit ni Baste kasi naging madalang si Bongo sa kanyang presence whenever PRRD is there, di ba? Sinasabi noon na wherever Duterte is there, Bongo is also there. But in fairness, in some rally, nandoon naman si Bongo. And ang mali dito is sinisingle out niya si Bongo, pare. Wag naman sanang si Bongo lang. Kasi may mas masahol pa sa kay Bongo na mga traidor. Tulad nitong isa na Dilawan. Pinagtabuyan ng mga Dilawan yan dahil nang bastos yan doon sa isang rally, nagdala ng mga babae. Pero for whatever luck, kung ano man ang swerte niya, nakapasok dito sa likod ng Duterte administration at was able to climb to the ladder na ginawa man lang opisyal at lalo pang nakakapit at nakabalik as candidate na hindi naman talaga, wala naman chance yan manalo kasi nung tumakbo yan, naging 8 diretso zero pero ito nakasakay, ang laki sana ang laki dapat kung mayroong bang manipis ang muka nito at mayroong sense of gratitude, pare, nanalo ka, wala kang chance manalo dahil lang kay Duterte, hindi ka nagpapakita sa rally. Hindi ka dumidepensa kay Duterte sa mga advocacy ni Duterte. Ang masama sa lahat, sumama ka pa doon sa grupo na tinatag ni Marcos na bagong grupo sa Senado. Hindi ba napaka ingrato mo, Mr. So-and-so? Pati yung posisyon niya sa foreign policy is saliwas doon sa direksyon ni Duterte. Masyado siyang maka-Amerikano. So, kung in the hierarchy, si Bongo, ano pa yan Hindi pa nga dapat na kantiin yan Ito dapat ang mga dapat kantiin, itong mga nakinabang na walang chance manalo. Itong Bato de la Rosa. Imbis ayusin niya, pinagmalaki pa siya ni Duterte, pare. Na, si Bato, mapagkatiwalaan ko yan at pero he bungled the investigation of tapos tinraidor pa pala niya si Subiri of Morales. Iiyak-iyak. Tapos hindi mo naman makita na nagsalita yan.
Ang masakit lalo itong nangyari sa Davao. Itong mga harassment, itong mga KOJC. violation of human rights against the KOJC people. Followers. Wala man lang isa dito sa mga nakinabang kay Duterte na tumayo at nagsalita Privilege to speech. denounce. It takes Maski 1 minute lang. it takes PRRD and Inday Sara. Pero itong mga nakinabang na walang chance manalo noon, and I'm sure makinabang na naman ulit ito, iiyak-iyak na naman ito kay Duterte kasi hindi naman tanggapin ito ng line-up ng kabila in this coming election. I'm sure lalapit na naman ito kay Digong at magpakampanya muli dito sa incoming election. Magpapakapal ng muka. Yun ang totoo dyan. So, that is where Basti is coming from, pare. Yung hinanakit niya dito kay Bongo, hindi lang niya na-express yung hinanakit niya dito sa mas mga masahol pa kay Bongo. In fairness to Bongo, hindi maganda rin yung kinukumpare ni Basti. Si Bongo kay Risa Hontiveros. Of course, Bongo is much better than Hontiveros. Ano ba naman yan? Si Hontiveros, consistent lang na titirahin si Duterte. Pero si Bongo, in terms of quality, qualification, and magmamalasakit sa bayan, nandyan. Walang agenda. Yun ang tama dyan. So, yun po, mga kababayan. May Pabol, may por lo menos. Yeah. Going back now to the Maisog, maraming nakakausap ako na who were there in the beginning. Mga talagang, medyo nadismaya because nakikita na nila ngayon na ang Maisog is no longer a cry of the people with Duterte in the helm. Pwede naman palang ipatuloy kung wala si Duterte. When in fact, it should not be because Duterte is the one that carries it, di ba? Pero, nakituklasan ko at na mamatsyagan ko na hindi naman pala Duterte ang tinutulak. Ginagamit lang si Duterte nitong mga tao because the real score, I have inside info, is that ginagamit nila ito pangkampanya ng mga interesadong tumakbo pagka-senador. Ginagawa nila na campaign with people who have agenda. No wonder these people who have interest, yun lang. Imbes ang pasalitain yung mga farmers, yung mga laborers, mga labor unions, mukhang itong organizer, itong pinipili. O may mga iba pa nagsabi, ito ba yung nagpupondo? Ito ba yung mga may kakayahan na nagpupondo nitong Maisog na ito? Yan ang mga tanong lang. So, there will be more facts that are coming our way once we, pero ang pinakadismayado ang taong bayan na tumitingala kay Digong, pero wala si Digong doon. Anyway, I'd just like to make it clear. Okay. Na kami ho dito, hindi lamang namin pinapansin at binabati ko sa mga nakikita namin na hindi nasa tamang wisyo, no? Nagko-communicate po kami sa kanila and we are advising them to change their ways and to take a more directional approach. Katulad ng atin sa MAD na may patutunguhan. Walang closure eh. So, balik tayo doon sa una naming nung nagkaroon ng first Maisog rally sa Davao, everybody were excited. Everyone was excited. There were so much people. So, after that, we thought that the organizer will follow it up. Na yung mga nag-attend, yung mga
sympathize, will be formed, consolidated into one group which has a purpose. Yes. Ha? Pero wala eh. Naskate lang yon as if nothing happens. Okay. Ha? So, sabi namin, bakit ganon? Another maisog rally, Oh, mukhang wala. Nangyari sa Davao, nangyari sa Cebu, nangyari sa... So, akala namin yung mga nag-attend doon at naging loyal will be able to consolidate. Dami na sana nating members. Pero wala man. Ilang rally yun at kinonsolidate yun at sinasabihan na ito po yung ending natin, ito po yung closure natin. Ha? Papalitan natin ang leader through people power kasi ito nga yung battle cry ni Baste na Marcos resign, Duterte ang presidente ay bangag. Pero tsaka anticipated na yung mga dyan eh. Pero wala eh. Yung mukhang mukhang rally lang ang rally, pero medyo tapos nag-usap-usap kaming mga may sentimento para kay Digong. Parang ginamit lang naman yata itong ating Pangulo. Parang ginamit lang. May mga agenda pala itong mga nagpapairal nito. And it turns out that sila lang parati dahil para may ambisyon na maging politiko in this coming election. And that's for sure. They can deny it, but that's how we perceive it. Kaya sayang, issue-based tayo. Sayang kasi alam naman nothing will flourish if wala tayong rallying person. Good nga, nandyan si Baste. Pero, kaya, hinihintay natin ang ating queen. Ang ating inaasahan na mag-lead ng oposisyon, na si Inday Sara. So, Inday, Madam Vice President, huwag ka po magtagal masyado dyan dahil tumitingala na ang mga taong bayan. Yung tunay na mga tao na walang agenda, kundi ilagay ang tama na mga tao na magpapatakbo sa ating bayan para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi yung superficial lamang pala ang purpose. Ginagamit lamang kaya nasasaktan ang marami. Dahil, bakit ginagamit naman pala si PRRD? Wala naman palang closure ito. Wala naman palang katuturan. Can you imagine, sasabihin nitong isa? We are not there to oust. We are not there to ganito. We are just there to remind. Pakinggan mo ba yung partner? Ano bang sinabi ng isang speaker? Well, paraphrasing lang, sinasabi, we're not here to remove Marcos. We're here to adjust his attention to the proper issues. Para bang lumalabas fiscalization lang itong maisog? Hindi naman dapat ganun yan. Hindi ganun yan. It is a search for true leadership among the brave. Yeah. Yes. Yan ang... siguro, dahil hindi nila pwedeng, dahil nahiya din sila. Unang-una, hindi din siguro sila kayang sabihin ni kay Marcos, Marcos, alis dyan! Kasi sabihin ni Marcos, sour grape ka lang dahil sinipa kita. Marcos, alis dyan! Sour grape ka lang kasi hindi kita nilagay sa pwesto. Marcos, alis dyan! Sour grape ka lang kasi hindi kita nilagay dito. Yun ang ina-avoid natin na istorya sa taong bayan. So I hope we're clearing the air such that kung mayroon mang panibagong maisog, it should be maisog with Duterte. Duterte, because he is the maisog. Hindi kayo na nakapaligid. Hindi kayo na nandyan.
you can only claim maisog because there's only one maisog, and that is Rodrigo Roa Duterte. Clear naman yan sa chant ng mga tao. Duterte. Mayroon bang chant na iba dyan? Meron ba sa chant? Maisog. Wala. Ang chant nila, Duterte. Now, can there be any maisog without Duterte? Dapat hindi nyo tinuloy yan kung wala si Duterte doon. Iayos nyo yan. Dahil may napakalaki ang inaasahan ng taong bayan. Kawawa naman yung ating Pangulo. Ginagamit nyo lang. Yun lang po, mga kababayan. At sa ibang dako naman, itong Pogo, pare, ano bang background mo dyan sa mga nangyayari dyan sa Pogo na yan? Well, nagsalita ang Senado at ang konklusyon ng Senado, especially Gatchalian and Risa Ontiveros, is that this has already become a national security threat. No? Aba, sinalungat ito ni Altenco siyempre ng PAGCOR na sinasabi natin na where is PAGCOR in all this? Sila ang regulator. So lumabas si Tenco. Ano sabi ni Tenco? Hindi raw national security threat yan, no? Ano daw? Yan national corruption threat. Yan para daw sa ating gross domestic product. Pero, sinabit nila yung kanilang pleadings ng Senate, no? Kay National Security Advisor Eduardo Año. Pagbalik, sabi ni Eduardo Año, hindi pa national security threat yan. So, magkaiba ang pananaw ni Gibo Teodoro. Kasi si Gibo is a national security threat at si Anyo naman nahimasmasan at hindi pa daw. Magkakampi ata si Anyo at saka si Tenco. Si Tenco ba? Anyway, basahin natin. Sino ba ang amo ni Tenco? Ayun ba ibig mo sabihin? Yeah. Anyway, ang issue dyan kasi sa Pogo, binabakbakan nila Gatchalian, nila Ontiveros, yung napakaliit na opisyal na si Goo, Mayor Goo. Sinasabi nila she is the one responsible for the criminality, yung mga human trafficking and so on and so forth. Kung nag-iisip po tayo at kayo po ay may rasyonale at hindi pa dalos-dalos ang mga desisyon nyo, Goo is just a small fry. She may be the richest woman in the entire country or in the world, but she can only move so much mountains. Now, kung ang pinapairal nyo, Mr. Gatchalian, Madam Ontiveros, ay yung mga kriminalidad na nangyayari dyan sa loob ng Pogo, mayroong mga backer yan. Kung si ano man ang may responsibility, but is backed up by high government official. Pero wala akong nakikita, Mr. Gatchalian, Ms. Ontiveros, na iniimbestigahan ninyo. Sabi ni Ms. Goo, paano po naman ako magbantay dyan? May PAGCOR office dyan sa loob ng building na yan. So, naimbestigahan nyo na ba si Tenco? Pinatawag nyo na ba kung anong kinalaman ng PAGCOR dyan sa mga criminality dyan sa loob ng 2 Pogo operation? Sinasabi pa ni Gatchalian, 6 daw ang inimbestigahan. May pinipili ba itong PAOK? Yung si Gilbert something? Ano bang Castro ba ito? Yung head ng PAOK? Sir, may pinipili ba kayong Pogo na nire-raid nyo? O pair kayo sa lahat? Kasi ang pinakamalaking Pogo operator ay yung Kim Wong. Kaibigan ko yan O sino bang nagpo-protection? Marami akong nakakausap. May yung kaibigan kong head ng CIDG dati.
para nire-raid nila. Kasi lahat ng mga, hindi daw lahat ng mga operation ng Pogo ni Kim Wong ay legal. May mga illegal din at kaya lang nagkakaayusan lang daw. Di umano. So, bakit 6 o 7 lang sa Paranaque, sa Pasay? Bakit mayroon daw malaking-malaki? Saan ba yun, paring Ado, yung sinabi mo kaninang napakalaking operation ng Pogo? Sa Cavite. Anong Cavite? Sa Kawit. Kawit. So, isa raw isla dyan na kinunan pa ng drone. Gano'n. Ang sinabi mo, ang operator dyan, no, ang may-ari niyan ay yung Kim Wong. So, bakit mayroong pinipili? May mga sacred cows. May mga sacred cows. Kala mo, matagal na yan si Kim Wong dahil ang Pogo sa Pilipinas nagsimula ng 2003. Noong dumating lang yung 2016 dahil sa exigencies ng revenue needs natin, dyan lang ho nagkaroon ng licensing. Nako, inupose ni Kim Wong yan, yung licensing. Kasi dati siya lang may control. Ngayon, lumaki na ng lumaki. Nagbabatakan na sila ngayon ng kita. Nagbabatakan na sila ng... Pero honestly, talaga, tama naman siguro for the first time, yung kaibigan nating si Gubo. This has become a national security threat. Because, ako po, mayroon din akong glimpse about the operation of Pogo. Kasi po, nung nasa Department of Labor po, kami po ang gumawa ng tripartite agreement between Immigration, the Department of Finance, and DOLE para ma-regulate ang pagpunta ng mga Chinese na tourist pero ang punteriya nila ay maging Pogo. Kaya to delineate those who will be working for the Pogo and who will be working in other areas na mga Pilipino na nagtayo ng regulation. At dahil doon natuklasan na niyayari ang mga Pogo employees, mga Chinese, kasi pagdating nila, they were tourists. So, nagkaroon ng registration ngayon. Tapos, lumapit ang si Secretary Dominguez na sabi niya dapat magbayad ng working visa. Hindi, nagbayad ng ng buwis. Buwis. Kaya naging legitimize. Yeah. Pero dahil sa pandemic, nawala na ng workers hanggang ngayon. Hirap na. Kaya nagkaroon ng criminality. Dahil nag-aagawan, nagkikidnapan, at saka dahil sa walang workers, yung tunay na operation ng Pogo ay talagang hindi na napairal. Hindi na nasunod. Hindi na. Kaya they delve now, itong mga Pogo operators who have made investments, they are now dwelling on criminality such as human trafficking and mga iba-iba pang mga kabalostagan dyan. Wala na kasing mga trabahante na makuha. In fact, they are now training Nepalese, they are now training from Laos, or from other places. Kasi the Chinese government, the People's Republic of China government, no longer allows their people to come here. So, wala lang ibang negosyo ang mga Pogo. Paano nila mababawi yung pinatayo nilang mga buildings? So, they have to resort to criminal operations. Not using Pogo employees, but mga Pilipino. So, yun ang natuklasan ngayon sa grupo ni Gatchalian. Yun na po ang tunay na
ano dyan, mga kababayan. Paring Ado, ano masasabi mo? Well, yun nga, no? But ang countervailing argument naman ni Altenco dyan, kumikita raw yan ng 53 billion sa ating gross domestic product. So, kailangan saan natin huhugutin yon kung ibaba natin ang pogo? Well, dapat nga patunayan mo na yan. Kasi, sinasabi nga nila, 53 billion, pogo per se. Pero, that is not really pogo anymore. That is a combination of pogo and mga criminality within. Kaya dapat, ang ano dyan, patunayan mo muna, Altenco, na yung sinasabi mong pinanggalingan ng 53 billion revenue from Pogo is really full and true operation of Pogo. The Pogo itself. Hindi hinaluan ng mga human trafficking and so on and so forth. Kasi kung sinasabi mo ang total revenue of the Pogo industry does not only involves Pogo, yung the game offshore, of Pogo, offshore gaming, may halo ding, nagbabayad din sila sa mga katarantaduhan na mga chamber kwan dyan, prostitution dyan, sinahalo nila pangdagdag doon sa pangbayad sa buhis, that is not a true situation of the Pogo, which should not be allowed. Di ba? So, there must be segregation. There must be a segregation. And there must be an express regulatory action. Kagaya nung sinasabi ni Goo na may Pogo naman, may Pagor naman dyan. Bakit ako ang aanuhin nyo? Ba't tinanong pa siya ni Karen Debila? The Pogo was just across the street. How come you don't know what is happening inside? Samantalang ang mayor's office... Engot yung nagtatanong. Ang mayor's office, nag-issue lang ng mayor's permit. Bakit ang in-issuehan ng mayor's permit? At sagot naman ng mayor, may lisensya. Tanga-tanga yung pag hindi ko yan in-issuehan ng mayor's permit, yayari naman ako na ang issuance ng mayor's permit, ano lang yan procedural lang yan. Cooperating the place. Hindi yan discretionary Ano yan lang yan It comes pagka nandyan na yung mga requirements mo. You have to issue it At saka yung ATRA ba yun? Yung if you don't issue them a permit within 36 hours, yayariin ka ng... Yung anti-red tape. Anti-red tape? So, anyway. Maraming loose ends. So, yun lang po. Kaya dapat, talaga, kung tunay talaga ang purpose ni Gatchalian, Mr. Senator Sherwin at Ms. Hontabayros, kung tunay talaga at noble ang intention nyo, huwag nyo patulan si Goko. Kung may kasalanan man yan, di sampahan ng kaso. Pero yung mga bigwig who can move mountains, who can create regulatory documents, like high officials in government, na pwedeng magpairal ng mga permit at lisensya, magpa-operate yan, yun ang tanongin nyo. Paano nangyari dyan? Mga pulis na naka-assign doon sa mga areas na yan. PAGCOR, na mayroon silang regulatory office dyan sa mga buildings na yan. Yun dapat ang tinanong nyo. Paano nangyari yung nagkaroon ng mga tunnels, mga laro-laro dyan ng mga sexual
ano dyan, mga manipulation o and so on and so forth. Yun po ang dapat pagtuunan ng pansin. Yun lang po. Ngayon, ito sana, natatawa na lang tayo kasi si Ginang Maharlika, may mga sinasabi na itong ating unang ginang nagbigay daw ng ikangay sagot doon sa issue na ininuman niya ang baso ni Ginoong Escudero na may laman na alak at tinungga na ganon at binalik din. Sabi ni Marlica, foul daw yun. Hindi daw kaayos-ayos according to protocol ng gobyerno. Ito, pakinggan natin si Ginang Marlica. Eto na nga, nag-release na ng statement. I-present natin yung statement. Ang statement of Bartek on the viral wine glass video. If truth to be told, here's what happened. At 10 a.m., alam mo, sinungaling tong, sabi ko nga ito, harap-harapan, hayaga, nagsisinungaling ang Jutang Ginemes na babaeng ito na punong-puno ng kasalanan sa buong sambayanan, may nalalaman pa siyang if truth, sabi niya, if truth be told, here's what happened. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organizations, representatives for over an hour, President Bangag and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Cheese and Speaker Tambaluslos were standing. When Cheese saw me, he said, "Wow, believe din ako sa iyo ha, may energy ka pa," after standing and smiling for over an hour. "I'm sure you could use a drink." Tapos tumawa daw siya, sabi niya, I laughed and said, "You bet." Bigatla. Took a sip and told him, "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." After that, I gave his champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that. I think, sabi niya, the entire exchange took all of 10 seconds. Sabi pa niya, I've known Cheese since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whether I made him a waiter or he responded like a gentleman is between us. Sagutin ko muna yan dulo. And so I'm mischievously got his glass of champagne. Ang sabi ng bruha, magkakilala na sila noon-noon pa. So kung ginawa man daw niyang waiter, si Queso, and sinabi naman ni Queso ay, gentleman lang daw siya, di ba? At ito daw ay between sa kanila. Both sa kanilang dalawa. Alam mo, hindi talaga nag-iisip itong Bartek na ito. Sabi ko nga, okay lang kahit magtorjakan sila pag behind the scene. Sabi niya nga, may 82 ambassadors siyang binati, tapos pinakitaan niya ng ganon, nakagaspangan at kadugyutan na pag-uugali. Pero tignan natin, mga kababayan, kung gaano kanuknukan ng kasinungalingan ang babaeng ito. Kaya sinabi ko sa inyo, dapat mawala na siya sa landas ninyo. Okay, dito sa video muna ipakita natin sa inyo kung nagsalita ba siya. Tapos oorasan natin. Gagamit tayo ng time. Ito. Tignan natin na mabuti. Okay. Sabi niya may conversation sila. Ayan, nagbuka ba yung bunganga niya kay Queso? Bumubuka ba ang bunganga ni Lisa? Uminom. Si Queso nakasmile. O, may conversation ba na naganap? Ulitin natin. O baka tayo ang bangag. Kasi alam mo niyo yung mga bangag, mga palangga, ang tingin na sa ating mga normal, tayo ang bangag. Tandaan niyo yan. Balikan ulit natin ang kadyutahan nitong kasinungalingan ng mga ibuaka ng Ginemes na ito. Nagsalita ba siya? Ayan. Pumorma. Okay. Oh, nagsalita ba siya? Inagaw niya yung alak. Oh, nag-smile lang. May conversation ba? Wala. So, ibig sabihin, sinungaling itong ahas na ito. Ngayon, alam natin na nagsisinungaling, pero babasahin ko ngayon ang kanyang statement. Magta-time tayo. Okay?
para hindi tayo niloloko ng mga bangag na gobyernong ito na harap-harapang ginagago na tayo mga kababayan, ay, reset natin. Okay? Ginagawa na tayong gago ng mga ito, pero hindi pa rin kayo gumagalaw, hindi pa rin kayo kumikilos. Harap-harapan kayong binababoy, walang conversation na naganap. But sige, pagbigyan natin. Kasi ang sabi ng bruha, I think the entire exchange took all of 10 seconds. Here's our timer. Kita nyo yan? Timer. Babasahin ko ngayon, tignan natin kung 10 seconds nga ba. O, timer starts now, ha? Ayan, o. Start natin. Okay, action. Wow! Believe din ako sa iyo, ha? May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. You bet. Ew! Hindi naman malamig ang champagne mo. Ilan yon? Oh. May 10 seconds ba? May 10 seconds ba? Pagbigyan na natin. Ano ba yung sinabi niya? Ew! Hindi naman malamig ang champagne mo. Sabi niya, after that, I gave his champagne glass back to him, and when we both had a good laugh. Nasaan ang 10 seconds dyan, mga palangga? Nasaan? Ulitin na, time ninyo ako. Para lang mapagtunayan ito yung buha ka ng Genemis na gobyernong ito. Sanabi ko nga sa'yo, this is not about kung sino ako, sino, si Duterte, sino ang mga, ginigipit nila. This is about you na iniinsulto ang inyong katanilnuhan ng isang bartek at mga bangag sa gobyernong ito. Mag-start kayo ng timer. Okay, paano ba si Cheese? Para makata. Okay. Wow, believe din naman ako sa iyo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. Sabi ni Lisa, you bet. Bigat la. Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Oh, wala. Oh, 19. Oh, 8. Oh, yan talaga walang 10 seconds. Kahit anong gawin natin, walang 10 seconds na naganap na conversation at walang pagbubukas sa bunganga nilang dalawa. Kaya sabi ko, breaking news, ano sila? Paranormal o alien na meron silang telepathy, nag-uusap silang dalawa? O mga psychic ba sila na may power sila na sila lang ang nakakaunawa? Hindi yata paranormal yun. Parang normal. Parang normal. Pero I can only contribute to the fact that Maharlika, or to the extent of Maharlika telling the truth as far as the aspect of the relationship nila ni Escudero at ni Liza as friends, on the fact that they were contemporary in law school. Hindi po totoo yon na contemporary sila. Unang-una, I finished in 1985 in law school at the University of the Philippines. Si Madam Liza, natapos din siya in 1985 sa Ateneo Law School. Si Liza? Si Madam Liza. So, in other words, we took the bar together in 85. Together with some of my friends. In fact, naging magkakilala kami niyan dahil sa aking classmate at kumpare na si Mike Toledo. No? We both finished in 85, took the bar. And mga kaibigan ko na, ang naging kaibigan ko, sila Mel Mosqueda, sila yung iba pang mga klase nila who were graduates in 1985. And I know Escudero was matagal nang behind sa amin yan. Kasi bata pa si Escudero, is only 52 years old. Oh. Pero alam ko kung sino talaga kaklase niya noong 1985. Sino? Sa Ateneo Law School. Oh. Si Al Tenco. Maraming kaklase yan. What comes around goes around. Malaki ang malaki ang Pagcor chairman.
Oh, malaki yan. Pati yung famous na ano ni Estrada, yung nagtago nung ano, envelope. Ha? Yung si Serapio, classmate din yan. Oo. Ayan. Ha? So, anyway, I met her, and I met her again in New York. In 1986 or in 1987. So, I still don't know Escudero because he was, siguro naka-shorts pa si Cheese noong panahon na kaya sabi ni Marlica, imposible. Now, the gist of the issue here that Marlica is raising is pagsisinungaling sa publiko. Yun naman ang issue lang dyan. So may time warp doon sa narrative na 10 seconds na actually was 19 or 20 seconds. Meron din time warp doon sa age nila ni Escudero. Yes. At saka, it can be not possible that when he took up law and before he took up law, magkaibigan na sila. Maybe in her practice later on, posibleng doon sila nagkakakilala. But not yung kanyang sinasabi na we were together in law school. That's in fact, according to Marlica, kabuturan. Ano ba yung kabuturan? Pag sinungaling? Anyway, well, we just wanted to share with you yung analysis ni Marlica. So, dito lang po tayo and tapos na po kami ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at sa akin pong YouTube at Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. Iparas kay Paras.